Hi mga kabeshi ko magaganda na katulad ko. Char! So ngayon pala ay magluluto tayo ng napakasarap na pork afritada. At ang pork afritada po ay isang Filipino pork stew. At ito ay halos katulad lang din po ng pork menudo. Alam nyo ba yun? Hindi nyo yun alam, no? Char! So ano pang hinihintay nyo? Welcome sa panlasang lot-lot. Charot! Charot lang! So ang unang gagawin ko mga kabeshi ay ipiprepare muna natin itong mga iba't ibang sangkap natin tulad ng itong karne at mga iba't ibang gulay. So ang gagamitin natin pala dito ng parte ng baboy ay pork shoulder or kasi. So hihiwain ko na rin itong patatas natin. So ngayon naman mga kabeshi, kung magaganda na katulad ko, isusunod na rin natin itong carrots. Tapos baby carrots lang po yung gamit natin kasi ito lang yung available dito sa ating kusina. Gagamit din pala tayo ng hotdogs dito. So ito na po yung mga iba't ibang sangkap natin. So dito naman mainit na po yung kawali, maglalagay na po tayo ng mantika. So once na mainit na po yung mantika, magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Igisa na rin natin itong kamatis. Nailagay ko na rin pala dito ang ating pork. Itutuloy ko lang ang paggisa dito hanggang sa maging brown itong pork natin. Hiniwa ko lang pala itong pork shoulder natin into cubes. At ang importante dito na habang ginigisa natin ay pinapaikot-ikot natin o binabaliktad natin itong pork nang sa ganon ay balanse yung pagkakaluto dito. At ngayon naman ilalagay ko na dito ang ating tomato sauce. At syempre, maglagay na rin tayo ng tubig. Papakuluan ko lang ito hanggang sa lumambot ang ating pork. Naglagay lang ako dito ng 3 tasang tubig, pero depende yan sa inyo. Pwede nyong dagdagan kapag gusto nyo ng maraming sauce. Ganon. Walang makakapigil sa inyo kahit punuin nyo yung kawali. Sabi nga nila, your kitchen, your rules. Ganon. At maglalagay ako dito ng Knorr pork cube para naman buong buo ang lasa ng ating pork dito sa ating pork afritada. At maglalagay din ako dito ng dahon ng laurel or bay leaves. At haluin lang natin ito hanggang sa mahilo. Char. Maglagay tayo ng asin para naman hindi tayo malasin. Char. Charot lang. Ilagay na rin natin itong patatas. At kapag mababa ang potassium mo, dagdagan mo ito ng maraming patatas. At nilagay ko na rin yung ating carrots dyan. At kapag malabo naman ang paningin mo, lagyan mo lang ito ng maraming carrots. Ganon. Lagyan na rin natin ito ng paminta, pampaganda at pampabata. Char. So ngayon naman, pwede na natin ilagay itong ating hotdogs. At syempre, haluin lang natin ito. Kung hindi naman available ang hotdog sa inyo, pwede nyo naman itong i-skip kasi optional lamang ito. Kumbaga, pandagdag kulay lang sa ating niluluto. Ganon. Para maganda sa paningin natin, tapos nakakaganang kainin. Ganon. Lalo na kapag nakikita mo yung hotdog. Lalo na kapag ang ginamit pong hotdog ay tender and juicy. Yum! And then pagkatapos, naglagay din ako ng konting green peas. Tapos, inantay ko lang lumambot yung ating mga gulay. Tapos kapag malambot na, okay na yan. So, ito na mga kabeshi. Luto na po yung ating niluto. So, ano pang hinihintay nyo? Tikiman time! So, ito na. Tikman na natin mga kabeshi kung masarap nga ba itong luto ko. Grabe mga kabeshi, wala akong ibang masabi kundi ang sarap as in. Naku, kapag matitikman nyo to, tsak na makakalimutan nyo ng mga sakit at hinagpis dyan sa puso nyo. Kain! Ayun, masarap yan mga kabeshi. Grabe, ang sarap.